Ang dating nagpapainit ng ulo ni Coach Erik Spoelstra sa Miami, si Kelly Oubre, mukhang nananahimik na ngayon dahil since bumalik after All-Star, nag-a-average si Kelly Oubre ng 11 points at 11 rebounds per game. Hindi ganong kataas pero expected pa rin na double-double average para sa loob ng 21 minutes per game kay Kelly Oubre. Ito kasi yung naging rason kung bakit siya kino-call out ni Coach Erik Spoelstra. Hindi kasi nabibigyan di umano ng opportunity si Kelly Oubre kaya gumagawa siya ng hindi magandang paraan. Nag-aala DeAndre Ayton pero at least mas masipag siya ng konti. Binaback-upan na rin kasi siya ni Bam Adebayo. Ang Miami balik na naman sa number 8. Si Adebayo ayaw na. Gustong makapasok na ng top 6. Based naman sa mga analyst, kung made-develop talaga nila si Kelly Oubre bilang isang legit big man para sa Miami, posible sila maging contender ulit. Importanting part ng zone defense si Kelly Oubre dahil prone sa offensive rebound sa kalaban ang zone defense na ginagamit ng Miami. Para ma-break kasi ang zone defense, gumagamit yung opponent ng long range shot. Si Kelly Oubre ang player na posible makakuha ng mga rebounds nun. Dahil 7-footer at 7'5 wingspan, sa loob ng 21 minutes nakakakuha siya ng 11 rebounds per game. Malaking bagay yon para sa Miami. At si Coach Erik Spoelstra laging kino-call out ang work ethic nitong si Kelly Oubre. Sa NBA Fantasy din, kapag nilagay mo si Kelly Oubre doon, mananalo ka rin dahil nga madali siya makakuha ng points, rebounds, pati 3-point shooting. Nag-a-average kasi si Kelly Oubre ng 53% sa field at 40% sa 3-point area. Halos materialis puwertes na, kulang lang sa minutes. Ang problema kasi talaga ng mga player ngayon, maraming merong attitude. Pero at least ngayon nananahimik na dito sa Miami si Kelly Oubre at si Coach Erik Spoelstra. Lalo pa sigurong tataas yung rebounds per game niya kung sisipagin pa siya. Hindi di umano nakikinig si Kelly Oubre kay Coach Erik Spoelstra. Kaya dito pumasok si Bam Adebayo na siyang team captain para turuan si Kelly Oubre na kahit limited minutes, pwede siyang makakuha ng magandang minuto sa susunod na taon. Sa limited minutes lang ni Kelly Oubre, siya ang pang-anim na player sa buong NBA ngayon ang merong pinakamataas na offensive rebounds. Mas mataas pa siya sa mga all-star na gaya ni Jokic, Towns at si Sengun. Tinatamad pa si Kelly Oubre sa lagay na yan. Yung Miami kasi kaya pang makahabol naman ng top 6. Depende na lang sa kakalabasan ng game ng Philadelphia. Ang estimated return date naman ni Steph based sa timeline March 14 or 16 after i-reevaluate. Nagiging discussion kung si Steph ay dapat i-shutdown na ng buong season kasi hindi rin naman sinagot ng diretso ng GM ng Golden State kung si Steph ba ay pauupuin na lang nila at hindi nila palalaroin dahil sa injury sa tuhod. Based sa mga forum na dali si Steph ng papalit-palit ng sapatos at doon niya nakuha yung injury sa tuhod. Bago lang kasi yung injury na yon na nakuha niya since January. So nabasa ko lang sa forum yun. Si Draymond Green naman nung isang araw tuwan-tuwa na nabanggit daw siya sa kanta ng Blackpink. Sinat down din ni Draymond ang idea na magtatank ang Golden State at si Steph hindi maglalaro ng isang season. Wala daw sa DNA ng Golden State ang magtank. Kaso yung DNA nila ngayon, di na alam kung anong gagawin. Dahil sinabi nga ni Coach Steve Kerr na dinaya yung medical record ni Kristaps na hindi POTS ang sakit niya. Nakamintis na si Porzingis ng maraming games. Pero ngayon at least nagpakita na siya sa team. Sumama na siya sa 3-game road trip ng Golden State versus Rockets, Thunder at Jazz. Na after naman ng road game, balik sila sa kanilang home court. Meron silang dalawang game, March 11 at March 14. Common setup ngayon ng mga teams na magkakaroon ng long road trip tapos long home court. Mula March 16 until March 24 nasa road games ang Golden State. Sa mga teams na kasama sa top 10 ng standing ngayon, ang Warriors ang merong worst record sa road games. Tapos susundan pa yon ng 6 na home court game para sa Golden State. Kailangan nila si Porzingis na makalaro na sa mga games na to dahil outnumbered ngayon ang Warriors. Wala din si Moody dahil nagkaroon ng injury. Si Steph kahit makabalik siya, magkakaroon din ng mga games na hindi siya makakapaglaro. Dahil hanggang ngayon wala pang sinasabing report kung makakapaglaro si Porzingis. Yung stretch kasi ng road games ng Golden State, ang chance ng Clippers na maagaw sa kanila yung number 8 spot. Dahil sa 5-game setup, kapag nakatabla ang Clippers dito sa Golden State, makukuha ng Clippers yung number 8 spot dahil nasa kanila so far ang tiebreaker.